So ayan Ben, dito ako sa may labas ng World Center dito Ben sa may Hilpuyat. And eto na Ben, nakuha ko na yung aking passport. So ngayon ko siya bubuksan. Oh my god, I'm so excited. Bale, after lang ng 4 days. So Monday ako nagpasa. Right away, pagkahapon, na-receive din agad ng embassy. So ngayon, Friday, andito na guys yung aking passport. Oh my god. Kinabahan muna ako. Approved naman siya. Oh my god. Kinabahan pa ako dito kasi nakasulat dito. Meron pang pa-letter na parang the embassy would like to point out that the border authority examine at the time of your entry whether legal entry requirements are still met. If during the examination you cannot provide the documents produced in support of the visa application, you may be refused entry in border. Even if you are in possession of a valid visa. Therefore, the embassy advises you to carry with you copies of documents, letter of invitation, travel confirmation, blah blah blah, accommodation, which you enclose with your visa application. This will help to make the border control procedure easier and prevent you from being delayed at the border. After receiving your visa, please check if possible mistakes, name, duration, planned stay. If necessary, return to the embassy for correction at your earliest convenience. The embassy will not bear responsibility for any mistakes of the visa which are not reported prior to the departure along with the potential consequences. At ang bet ko dito, on fleek ako sa visa ko. Tignan nyo plakado, contoured. Manil, Franciscandia. Wow. Binigyan nila ako ng 60 days entrance and multiple visa. 60 days? Sabi ko, ba't di nyo ginawa 3 months? Anyway, thank you so much. And here I come. Europe again. So, alis na muna ako. Haggard ko guys. Nakipagkita ako sa mama ko dahil lilipad na ako bukas. Right away be. Kung meron nga lang flight ngayon ako lilipad eh. So, lilipad na lang ako bukas. Tingnan natin. Kasi mag-aayos pa lang ako ng gamit eh. So, tingnan natin pag naayos itong vlog na to. Dahil for now, siguro gulo-gulo ito. Tingnan mo, nag-shoot ako ngayon dito mukha akong plantita. Tinabi ko na sa gilid ng mga halaman yung cellphone ko at mag-vlog na tayo. Ganyan. So anyway, message ko si mama para pagkita na kami. Hi there, it's me Persis Candy and welcome back to my channel. So good morning be, andito ako ngayon sa Pilipinas. And for today's video, mag-aasikaso talaga ako ng papeles ko dahil nagpapasa ako ng requirements for my application for Schengen visa be. Yes be, babalik ako be sa Europe. And for this video, yung application ko is sa Swiss Embassy, pero before that, ay nakaligo na ako and gusto ko muna mag-breakfast be dahil actually, ito yung mamimiss ko talaga at lagi kong namimiss tuwing nasa ibang bansa ako. Yung kumbaga sa halaga nito be, lalo na be Europe ang pupuntahan naman natin, di ba? For this breakfast be, siguro ang presyo nito ay magkano ba to? Wait ha, spaghetti 20, 40 na. Chicken 25. Meron akong dalawang ulam. Meron akong dinuguan at meron akong sinigang, sobrang init, grabe. So, 110. So, more or less, 200 pesos. So, more or less, $4. And be, sa ibang bansa, be, wala kang mahanap na ganito karami na $4 lang. Diyos ko. Ang mga pagkain sa Europe, pinakamura. Lalo pag bibili ka, is mga $7, ganyan. Pero siya sabi nila, kung magtitipid ka naman, makakatipid ka naman talaga actually. So, konting live update muna tayo dahil andito na ako sa Manila for some time and nagpahinga talaga ako. Actually, nagkasakit pa muna rin ako. Di ko alam kung nagkasakit ako dahil nasa Pilipinas ako or actually nagkasakit ako dahil tuwing mainit kasi sa Pilipinas, di ba, yung weather.
So, wow. Shoutout sa aking sinigang. Tama, oo. Bumili ako ng 2 kanin kasi alam ko hindi magkakasya ang isa. Pero isa lang muna yung kainin natin, mamaya na yung isa. Oo, so. Gusto ko yung mga ito para pang birthday. At saka, payagan nyo na ako, nag-diet ako ng ilang araw. So, syempre, isa-celebrate natin yung nawalang 4 calories. Kakain tayo ng 1,000 calories. Ganun. Dapat ang bibiling ko talaga, pansit canton. Kasi mahilig ako sa canton eh. 'Di ba? So, sa pansit lang ako naka-canton. Gusto ko talaga ng canton, kaso wala ng canton. Actually, yung body clock ko hindi ko alam, pero hindi talaga siya naging Pilipinas. Wala pa akong tulog. So, ang tulog ko is daytime ng Pilipinas. So, how is that? So, ayan. Tsaka ito talaga, paborito ko itong dinuguan. Na tuwing nasa ibang bansa ako, ito yung lagi kong kine-crave. So, nakita ko siya kanina, kaya naman, syempre hindi ko siya uurungan. Sabi ko, ito na yung pagkakataon at baka sinasabi na ng tadhana, Francis, kumain ka ng dinuguan. Ayan. Gusto ko yung gitong pagkain niya, para ako naki-birthday. Healing my inner childhood. Mga hindi in-invite na may birthday party ang kapitbahay. So, ayan. And syempre, ang KFC, di ba? Yung Kanto Fried Chicken. Isa sa paborito ko, Diyos ko. Sa halagang 25 pesos, masarap na. Syempre, yung suka, kagat na lang yung sip. So, tsara tinidor ko. Ay. Dito sa Pilipinas, ito yung mga namimiss ko. Yung simpleng breakfast, yung ganito, yung parang, naki-birthday, dahil pagkain, may piyesta. Yung ganyan. So, kain tayo, Wow. Napansin nyo, wala akong lamesa. Ang lamesa ko dito is maleta. Sabi ko, okay na to. Sarap na sinigang. Alam mo yung sinigang na maasim? Kulang sa ingredients pero umaapaw sa North Sinigang Mix. Wow. Ay, Pinoy spaghetti, di ba? Sobrang lambot na talaga, grabe. Babad na ang sauce. So, sobrang lambot niya, grabe. Siyempre, itong ating KFC. KFC, di ba? Gusto mo yun? Kasi suka, kagatin mo na lang. Tabi lang natin para hindi matapon. Ito yung mga mamimiss ko pag nasa ibang bansa ako Kasi wala namang ganito. Pangalawa, hindi ako nakakain ng ganito kadami. Siyempre, nasa ibang bahay ako. Iba pa rin pag nasa loob ka ng sarili mong bahay, makain ka ng ganito, manonood ka ng YouTube, Netflix. Kahit pa paano naman dito sa Pilipinas, hindi ko nakasabihin lang yung ibang mga kaganapan dito, no? Ay pagbanding ko sa family ko. Kasi this time, mas mahaba yung i-request kong stay sa Europe. In fairness, masarap yung araw nila, ha? Masarap yung dinuguan. Sa Europe, hindi magugustuhan talaga nila to. Sobrang lambot na. Sobrang tamis pa. Taray. Actually, gusto ko itong sinigang dahil sa sabaw. Hindi ko alam kung kaya ko siyang ubusin. Ngayon palang busog na ako. Sinigang. Dapat yung mga review na parang, wow, sarap ng kanin, hindi NFA, social, pampasarap. 10 pesos lang. May onting dagdag, ganon. Basta babulahin mo lang yung nagtitinda, sabihin mo, ang ganda mo ngayon Sarap ba yung rice mo? Dagdagan mo nga, para matikman ko, ganon. Parang busog na ako So meron pa sayang Masisira lang ito mamaya Okay na. Hindi ito Pilipino breakfast, pero actually naghahanap ako ng longganisa kanina. Ang kinikrave ko longganisa, napunta ako dito. Wala nagtinira ng longganisa malapit sa amin ng breakfast. Kung meron man, wala ngayon. Anyway.
Ukraine na naman ako ng kapitbahay namin. Sabi niya, takbo ka ng takbo, tumataba ka naman. So, for this application, be, share ko lang sa inyo yung mga prepare kong mga papeles. Sobrang kapal na ito, be. Ito, be. Ito, isang copy. Hindi ko naman pages to, hindi ko nabilang eh. This time, be, okay. Hindi pala mala ako inuman tubig. Wait lang, inuman tubig. So, this time, be, para sa ating application, ang mga prepare ko na requirement is, una, nagsagot ako ng Shenzhen form. Yung Shenzhen form is, depende yan sa per bansang applyan mo. So, yung Switzerland, hindi talaga sila Shenzhen member. Ay, hindi sila, hindi. Shenzhen members, Shenzhen country sila, pero hindi sila part ng EU. Okay? So, as a European country sila, pero sila part ng European Union, pero Shenzhen country sila. So, nagpo-provide pa rin sila ng Shenzhen visa aside from dun sa kanilang national visa. So, pag short stay lang, it's maximum of 90 days. 90 days, it's Shenzhen visa. Pag longer pa, papasok na yun sa kanilang national visa. So sagutan nyo yon, yung Shenzhen form, yung passport ninyo, kailangan at least meron pa kayong 2 space and at least active pa yan in the next 6 months. Pag pumunta na lang kayo sa mga photo studio, alam naman nila yon, sabihin mo lang Shenzhen ID or meron ding exact size yan. Yung bank statement mo and bank certificate, yung bank statement at least 6 months para makita nila yung pumapasok at lumalabas na pera. It's not about kung gaano kalaki, pero andun sila sa ano yung lumalabas at pumapasok. Yung credit card statement mo, yung cover letter mo, sa cover letter mo ilalagay mo dun yung ano yung lahat na ipapasa mo. Tapos ano yung meron ka at wala ka. Andun yung ESTN mo, kung may nag-invite sa'yo or wala, ganyan. Tapos yung target date mo. Ayan. For example, ng letter, papakilala ka na parang, good day, I'm Francis Candia, I'm living in, I'm a bona fide citizen of blah blah blah, I'm a bona fide citizen of the Philippines, I am residing at, syempre address, and I would like to ask your good office for a Shenzhen visa for ganitong dates, blah blah blah. Tapos, sabihin mo na ano yung gagawin mo doon. Tapos, sabihin mo doon na parang, I listed below the list of requirements I am submitting to your office, ganyan. Tapos lagay mo yung mga papasa mo, tapos keme na lang na ano yung reason mo, ba't ka babalik, ganyan, and I look forward for my granted visa, ganyan. Tapos, ito na. Okay. Kung meron kang invitation, yung invitation and yung passport or residential ID card nung nag-invite sa'yo from Switzerland. Kasi Switzerland itong pinag-usapan natin, no? Tapos, kung ibang bansa, di ibang bansa. Yung kung meron kang negosyo, yung DTI ng negosyo mo, yung ITR mo, yung BIR mo, yung bank registration mo, ay yung business registration mo, yung travel insurance mo. Kung kailangan mo ng travel insurance, mag-message ka lang sa akin, be, para I'm selling travel insurance. Oo, ganyan. Tapos, flight reservation mo, yung confirmation sa VFS, kasi syempre mag-apply ka ng form, tapos mag-set ka ng appointment, makukuha mo yung confirmation sa email mo, nadadali mo rin doon. And then yung kung may SSS ka, and then kung meron ka pang additional documents na pwedeng ipasa, like picture nyo nung nag-invite sa'yo, ganyan, or family nung magulang mong iiwan mo, ganyan. Kasi syempre, kung matanda na, kung may anak ka, ganyan, kung may inaalagaan ka dito, meron kang kotse, sasakyan, property, insurance, policy, mga ganyan, isama mo na yan. Home ties, rental ng condominium, ng bahay, ganyan, isama mo yon. Ayan. Kasi home ties yun eh. Una, identify mo anong bansa yung a-applyan mo. Punta ka sa VFS ng bansang yon, tapos sagutan mo yung form. Pag sagot mo ng form, kahit hindi pa sagutan yung form, pwede ka na actually kumuha ng appointment. Tapos set appointment, habang meron ka ng appointment, kung medyo matagal pa, kumpletuhin mo na lahat ng requirements mo. Siyempre, huwag mo kalimutang i-like tong video na to. Ako natulungan naman kita. Siyempre, kalimutan mo na yung utang mo, pero huwag mo kalimutang i-follow ako sa Instagram at Francis Candy. Charot na, magbayad kayo ng utang ninyo. Follow nyo ako sa Instagram at Francis Candy. At siyempre sa akin TikTok. For the VFS fee, ang bayad is nasa 1.3. Oo, 1.2, ganyan. Additional 150
para sa SMS update. Tapos kung gusto mo ng photocopy pa, pwede pa yon. Tapos kung gusto mo pa ng additional for the, what do you call it? Lounge. Ayan, pwede ba rin i-try yun. So, ayun. So, isasend ko lang to mamaya. Doon sa VFSB, bawal yung may dalang gamit kasi ilalocker mo yan. Actually, pati yung cellphone, actually ilalocker yan. Mas maganda kung may kasama ka para wala kang ilalocker, tapos hintay na lang sila sa labas, ganyan. And actually, ang pagkakaalam ko, ngayon, ang VFS Switzerland ay mayroon lang limited na accredited insurance. So, meron silang Malayan, Star, Pioneer, Pacific Cross, MAPFRE, Mafre, and Liberty. Ayan. Sa kanila mismo galing to kasi the other week andun din ako, sinamahan ko yung kaibigan ko mag-apply. So, ako rin pupunta din doon today. So, sana maging okay itong ating application. So, kung napansin nyo, wala rin ako prepare na itinerary kasi yung akin is through invitation. Tapos, yung invitation na yung pinaka itinerary ko kasi wala naman ako ibang itinerary, yun lang kono. Diba? Pwede naman ako gulayin yung itinerary pero kono lang din naman yun, diba? Anyway, mag-aayos na muna ako. Mag-aayos muna ako ng face ko, ganyan. Magpapantalon ako. Tapos, maya-maya aalis na ako. Papunta na sa VFS. Sa Germany, tita, ang expressway nila doon, alam mo, tito, walang speed limit. Uy. Grabe nun. Sige na, babay na ba? Uy, wala tayong picture lang ka. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Bye-bye, tito. Tita, bye-bye, tita. At least binilhan ko po si mama ng bagong cellphone para meron kang magandang video call. Okay, ha? Hindi mo ako, hindi yung gusto ko lang. Hindi. Para maganda lang yung video call natin. Bye-bye. Huwag ka na liya. Sabay, hindi na tayo nagtatabi patulog. Hindi ka natutulog sa akin eh. Ayaw mo na ng lamig eh. Ba't din sa kwarto? Okay lang kayo. Bye-bye. Bye. Huwag ka na umiyak. Bye, kita naman tayo ulit. Kumusta na lang kayo? Ano nga yung ano nyo? Ano yun? Yung email nyo? An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind. Your body in my arms under moonlit skies. We're trying to count the stars till the sun will rise. I don't wanna wait, travel far away. If we leave today, will you tag along? Come on, tag along. Come on, tag along. Come on, tag along. We're walking on the sand, footprints on the beach, so closely hand in hand till we're out of reach. Ain't going by the clock like we're frozen time. Your kisses are so hard and your eyes, they shine. I don't wanna wait, travel far away.